Kaya po mga kapatid, nandito na naman po si Malo del Santos para lang po ay magbigay po ng reaction or manawagan po tayo dito po kay Sir Rix Gatchalian. Ayan. Na siya po yung pinakamataas po sa DSWD na sana po ay Sir Rix Gatchalian ay ako po ay taos puso po akong nananawagan sa iyo na sana po ay pagbigyan nyo na po si Daddy Frankie na manatili sa kanya ang kanyang mga beneficiary na alam naman natin po na yung ginagawa ni Daddy Frankie para lang po sa pagtulong po sa ating mga kababayan. Ano po? At ito po isa sa mga tinutulungan ni Daddy Frankie na siya po ay si tatay na 84 years old na po. At ito po, Sir Gatchalian, ang panawagan ko ay sana yung mga katulad ni tatay ay ayaan na natin po na manatili kay Daddy Frankie dahil madali na po siya iilang parang kagat na lang ng lamok po ay bibigay na si tatay at alam natin po na si tatay ay wala na rin pong pamilya na nag-aalaga sa kanya. Kaya po ay nananawagan po ako sa mga taga DSWD na ang katulad po ni tatay ay panatiliin na natin sa poder ni Daddy Frankie para po siya ay matulungan man, makaranas man lang ng kaunting ginhawa na maiparamdaman lang ng ating mga kababayan like Daddy Frankie ang pag-aaruga sa kanyang beneficiary like tatay. Ito po, panoorin natin po. Wala, dito na nakakaroon. Dito ka na lang? Mas gusto mo talaga dito sa amin? Parang taga rito ako na. Parang taga rito ka na. Dumating ako dito, 1984, July 4. Yan po kasi ang pinag-usapan namin mga kababayan nung amo niya. Yun din ang sinabi sa akin na yun din ang usapan niya, feeling niya. Lahat naman tayo darating dyan, no? Pero huwag niyo sanang mamasamahin yung usapan namin. Pero ginagawa ni Daddy Frankie yung paraan para makakita pa si tatay. Dahil sabi niya mahaba pa raw ang buhay niya. Pero hindi mawala sa topic o sa usapan na. Alam mo yun po mga kapatid, ang ginagawa po ni Daddy Frankie talagang para lang po sa ating senior, kitatay na talagang nawalaan na po ng paningin at lalong-lalo na po rin ang pandinig niya po, wala na po. Para pa po na hadlangan natin ang isang kagaya ni tatay na mabuhay man lang, na makaranas man lang ng kaunting yung pagmamahal na ibinibigay po ng Team Daddy Frankie. Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po yung mga ganitong kalagayan dahil isa rin ako pong nawalaan ng isang tatay na kagaya po ni tatay na nawalaan na ng pandinig, nawalaan na rin po ng paningin. Ang tatay ko po takot magpa-opera pero si tatay napakagaling po niya. Dahil wala siyang sakit, yun nga, natawa nga ako nung sinabi niya na mayroon lang daw siya pong lus-lus. Kaya pati yun ay nasabi ni tatay, talagang napatawa na lang ako na kahit po nagiging emotional po ako dahil si tatay po parang sa ang aking ama. Bukas po 40 days na ng tatay ko, ang bilis po ng panahon. Kaya sino ba naman tayo? Kaya po ako'y nananawagan po kay Sir Rix Gatchalian na sana po ay pagbigyan na natin si Daddy Frankie na para makatulong po sa ating mga kababayan na nagaya po ni tatay. Ito po. Dahil 84, may mga time na humihina yung katawan ni tatay. Pero sana, itong video ito ay mapanood po ng kamag-anak ni Tatay Calix. Mapanood ng mga kamag-anak mo. Hindi pwede Tatay walang kamag-anak Calix to eh. Yun lang. Sa hirap ng buhay daw kasi, kaya hindi na siya pinapansin ng kamag-anak. And then, wala siyang asawa, wala siyang anak. Nagkaroon na sana akong asawa. Niloko ako. Niloko ikaw.
ayaw nila na hindi taga rito, hindi ako taga rito. Kaya gano'n lang yung pili yung babae. Nakasintahan ko. Tapos, lumiraw ulit ako. Gano'n naman nangyari. Sinulong pa yung babae. Yung isa lang, magtalang kami. Sinulong. Kinulong. Ay, hindi ako makapasok. Ang dami security. Dami security. Hindi ako makalapit. Gano'n nangyari. Malaki sana mga anak ko kung kaya. Kahapon mga kababayan, Ayon sa ulat, ang anak na babae ng Gian Group na napagpalit noon, si Gian Alam niyo po mga kapatid, nakakalungkot po. Kaya sana po ay nananawagan po ako na pagbigyan niyo na po si Daddy Frankie. Huwag niyo nang hadlangan. Kung ano na lang ang dapat ni Daddy Frankie gawin, ipayon niyo po. Huwag niyo pong gigipitin. Dahil sa katulad ni Daddy Frankie po na maraming natulungan, napanood nga po natin, puntahan niyo po yung upload ni Daddy Frankie na dinala nga po sa pagamutan para patingnan yung mata. Agad-agad po na nasa gawa yung operasyon, kaya puntahan natin yan sa channel ni Daddy Frankie, panoorin po natin. Kaya po ako ay nananawagan po sa mga taga DSWD na please lang po, bilang isang OFW po, Malu de los Santos po, na nandyan yung pagtulong po natin sa mga kababayan natin na naghihirap. Masakit sa kalooban natin yung nakikita natin kagaya ni tatay na nangangailangan po talaga ng tulong. Kaya ako po, nagmamakaawa na sana po mapansin nyo tong vlog ko, na panawagan ko po kay Sir Rex Gatchalian na sana po sabihin ninyo kung ano po ang dapat gawin ni Daddy Frankie para po malawak ang pangtulong. Para ba tayong nagtutulungan? Diba? Dapat po tayo bilang isa sa mga nakakataas sa pamalaan ng ating gobyerno po, tulong-tulong na lang po, mga kapatid. Huwag natin gigipitin ang gaya po ni Daddy Frankie. Charity vlogger po siya na naaabot nila yung hindi po naaabot po ng mga taga-DSWD. Hindi naman po nila yinuyurakan ang gobyerno. Wala naman silang paglabag sa gobyerno. Inahanap lang nila yung hindi po nakikita po ng ating pamahalaan, na kahit saan nasulok, nararating nila po. Lalo kagaya po ni Lolo, ni Tatay, na wala ng pandinig at wala na pong paningin at napagawaan po yan ng paraan ni Daddy Frankie. Napaopera. Ang laki po ng binayad ni Daddy Frankie dyan sa operasyon na yan. Kung hindi ako nagkakamahili po, mahigit pong 50 mil. Nung narinig ko nga po yung una, ay nasa 80,000 po yung babayaran ni Daddy Frankie. May mga kinaltas dahil sa senior, may mga ano. Kaya po, umabot lang yata sa 50,000 po mahigit ang kanyang binayaran. Ano po? Pero dito kay Daddy Frankie, wala akong nasabi. Narinig ko lang, tay, ang mahal. Pero di bali na, basta po makakita kayo. Napaka-importante po sa isang tao yung paningin. Di bali na po yung bingi tayo. At least nakikita natin kung ano yung sa kapaligiran natin. Number 1 po yung paningin. Di ba? Kaya ang panawagan ko na lang po muli sa inyong mga taga-DSW, lalong-lalo na po kay Sir Rex Gatchalian, na sana po tugunan nyo po ang panawagan namin na hayaan na natin si Daddy Frankie tumulong, magupkup ng kagaya kay tatay na wala siyang pamilya, wala siyang asawa, wala siyang anak, at mga kamag-anak hindi po alam kung nasaan. Kaya ang team Daddy Frankie na lang po ang kukup-kup.
na gusto niya pong alagaan hanggang sa huli. Dahil 84 years old na po si tatay. Kaunti na lang po ang nalalabi niya dito sa babaw ng lupa, di ba? Dahil tingnan mo si tatay 84. Yung tatay ko po 80 yumao na po. At bukas nga po ay 40 days na. Kaya napakabilis po ng panahon. Ganyan po ako naaawa sa mga matatanda po. Kaya sana po, panawagan ko uli, wag po nating gigipitin si Daddy Frankie. Magtulungan na lang po tayo. Marami pong salamat sa inyo po, na sana po ay matugunan ang panawagan ko po, na sana po ay magtulungan na lang po tayo bilang isang mamamayang Pilipino. Mabuhay po tayong lahat, mabuhay ang Pilipino, at mabuhay din po si Daddy Frankie at ang team. At marami pong salamat. Subscribe po Daddy Frankie at ang kanyang team, Mami Rochelle Vlog. At pakiyakap na rin po si Malo de los Santos para po marami pa tayong matutulungan po. Sa simpleng panunood nyo lang sa amin na hindi kayo po mag-skip ng ad, malaking bagay po kayo sa amin. Thank you so much po. God bless you po. Sana pagpalain kayo ng may kapal. Mabuhay tayong lahat. God bless you sa mga viewers na nagmamahal kay Malo de los Santos. Thank you so much po sa inyong lahat. Bye-bye!